Nagising siya ng maaga kinabukasan, araw ng Lunes at araw ng unang pasok sa eskwelahan. Excited si Shen at kinakabahan habang tinitingnan ang uniform niyang plansado, nakahanger sa may pader. Naroon na rin ang flat doll shoes niyang kulay black at sling side bag niya na nakapatong sa lamesa. Fully charged ang cellphone niya at nakahanda na ang almusal na inihain ni Manang Guada. Nagbihis siya at saka lumabas sa kwarto niya. Bit-bit ang bag niya, hindi na siya nag-makeup at naglagay na lamang ng light red lipstick sa mga labi niya. Nakaklip ang side ng buhok niya na hinahayaan niyang makabagsak lamang. Bumuga siya ng malalim bago nginitian si Manang Guada at Mang Julius. Aba, ang ganda-ganda naman ng teacher natin. Puri sa kanya ni Manang Guada. Sobrang ganda, segunda naman ni Manong Julius. Ipinaghila siya nito ng upuan, nginitian niya ang mga ito. Salamat ho, wala yun, ihatid na ba kita sa school? May susundo sa'yo? Tanong nito. Susundiin ho ako ni na Vicky, siya nga pala ho. Mang Julius, okay na ho ba yung kotse ko? Nilagyan ni Manang Guada ng pagkain ang plato niya at saka sinalinan ng juice ang baso. Si Henry ba? Nakangiting tanong ni Manang Guada. Bago ito kumuha ng sarili nitong pagkain, magkakasabay silang kumain ng agahan. Tinawanan niya ito. Manang Guada, talaga? Guada, sagutin mo na rin kasi ako, hirit ni Mang Julius. Inirapan niya ito, matanda na tayo para dyan. Isa pa, hindi mo nga ako nililigawan. Sabay-sabay kaming nagtawanan habang masayang kumakain ng agahan. Sinundo siya ni Vicky at Susie tulad nitong ginusto ng mga ito na magturo sa magsaysay katulad niya. Bumiyahe pa ang mga ito galing Maynila patungo rito, kaya minabuti niyang patirahin muna ang mga ito sa mansyon ng Lola Minda niya para na rin may kasama siya roon. Ibinababa ni Manong Julius ang mga travel bag ng mga ito. Ipinalinis na rin niya kay Manang Guada ang kwartong gagamitin ng dalawa. Gora na guys, malapit na ang flag ceremony no? Nandito pa tayo, gosh, masisira ang 4 hours kong pagririto kay reklamo ni Susie. Binatukan nito si Vicky, hoy, teacher na tayo, burahin mo nga yung makeup mo. Para kang balisang isda na nag-makeup na kalambing, sabi ni Vicky. Ibinababa ni Susie ang hawak nitong foundation, kumuha ito ng wipes at ipinahid iyon sa mukha nito. Sa school nga pala tayong magtuturo, nagtatawa ng sabi nito. Puro kasi gimmick ang nasa isip mo, Teacher Mark, banggit ni Vicky sa tunay nitong pangalan. Ikaw, Bikerela, sigaw nitong matalim ang tingin. Magsitigil na nga kayo, kanina pa ako naiinis, ako na nga ang magdadrive. Hinablot niya ang susi ng van na hawak-hawak ni Vicky. Umurong naman ito patungo sa tabi ng driver seat. Pinaharurot niya ang sasakyan, napakapit ang dalawa sa ginawa niya. Siya naman, dahan-dahan, sinapit niya ang wristwatch niya. 7:15 na at 15 minutos na lamang at magsisimula na ang flag ceremony. Magta-time in pa sila at kakausapin pa ang Principal Lucas Vito. Nilampasan nila ang mansyon ni Rosel bago sila makarating sa eskwelahan ng magsaysay. Ay 4 na kanto pa ang daraanan nila. Eksakto 7:15 nang marating nila ang Magsaysay Elementary School. Ipinarking niya ang sasakyan sa gilid ng school. Sinabihan sila ng guard na ipasok iyon sa loob at muli siyang sumakay para sundin ang sinabi nito. Nauna sina Vicky at Susie sa principal's office. Hindi pa nag-umpisa ang flag ceremony. Nang makarating sila ng time in sila at saka sabay-sabay na pumunta patungo sa flagpole ground. Siya ang nagbit ng Philippine National Anthem. Si Vicky naman sa prayer at si Susie panatang makabayan. Nang matapos ay nagsalita si Principal Lucas sa harapan ng lahat. Magandang umaga sa inyong lahat. Mahal naming mga magulang, estudyante at mga kapwa ko, mga guro. At ngayong taon muli namang nadagdagan ang mga bagong guro na katuwaan natin sa pagtuturo. Teacher Shane Alonzo, Grade 2 Twinkle Section. Teacher Vicarella Santiago, Grade 6 Venus. Teacher Mark Pablo, Grade 3 Violet. At ang panguli si Teacher Henry Loksamana, Grade 6 Earth. Sila ang mga bagong teacher na piniling magturo sa ating paaralan. Nagpalakpakan ang lahat maliban sa kanya na masama ang tingin at pilit na nginingitian si Henry na nasa kanyang harapan. Nagulat ka? Tanong nito sa kanya habang sinasabay siya sa paglalakad.
Bakit ka nandito? Akala ko ba sa Maynila ka? Itinapat nito ang isang daliri sa labi niya. Nandito ako para sa iyo. Ay! Muling ibalik ang tamis ng pag-ibig, kantyaw ni Susie na sinundan naman ng bungis-ngis ni Vicky. Inirapan niya ang mga ito. Tinungo na nila ang kani-kanilang classroom. Sina Susie at Henry ang magkatabi ang classroom. Sila naman ni Vicky ang magkalapit. Pinuntahan niya ang grade 2 Twinkle. Natuturuan niya. Naroon na sa loob ang mga estudyante niya. May mga magulang naman na naghihintay sa kanya roon. Kinakabahan siya dahil hindi niya alam kung ano ang magiging turing sa kanya ng mga ito. Kalat na kalat sa buong magsaysay ang pagkakasangkot niya sa aksidente at hindi naman niya mababago ang isipan ng mga tao na husgahan siya ng mga ito. Mabuti na lamang at hindi ito nakaapekto sa pagiging guro niya. Magandang umaga, Teacher Shane, nakangiting bati ng mga ito. Salamat naman ma'am, nandito ka na magtuturo lalo na ngayon na kulang sa guro ang eskwelahang ito. Ako nga pala si Fayle Garcia, GPTA President last year. Pagpapakilala nito sa sarili. Dito po kasi ako nag-aaral noong elementary ako. Masaya po akong makilala kayo. Nginitian niya ito at mga kasama nito. Pumasok siya sa loob ng classroom. Binati siya ng mga magiging estudyante niya. 35 ang bilang ng mga ito, 14 naman ang lalaki at 16 naman ang babae. Ibinababa niya ang mga gamit niya sa lamesa niya at pumunta sa harapan. Tahimik ang mga ito. Good morning class, masaya niyang bati. Good morning teacher, nakatingin lang ang mga ito. Sa kanya isinulat niya ang buong pangalan niya sa blackboard. Ako si Teacher Shane Alonso at ako ang magiging teacher ninyo ngayong taon. Hindi ako mabait sa mga estudyanteng pasaway at hindi nakikinig sa akin. Nakatira ako sa Magsaysay West malapit sa taniman ng mga mangga. Teacher Shane, ang ganda-ganda po ninyo, sabi ng isa niyang estudyante. Tinawanan niya ang mga sinasabi nito. Dahil hindi ko pa kayo kilala, pumunta kayo rito sa harapan at ipakilala ang inyong sarili. Magsimula tayo sa first row. Isa-isang nagtayo ang mga ito sa harapan at nagpakilala. Isang bata ang nakaagaw sa kanya ng pansin. Ako po si Angela Ruiz, nakatira sa Magsaysay West, 8 taong gulang. Kinakagat-kagat ng bata ang hindalaki nito habang nagsasalita. Nagtawanan ang kaklase nito dahil hindi pareho ang suot nitong tsinelas. Lumang-luma ang uniform nitong suot at magulo ang buhok. Class, quiet please, sigaw niya sa mga ito. Okay Angela, pwede ka nang bumalik sa upuan mo. Naglakad ang bata patungo sa kinaupuan nito, ngunit lumalayo rito ang mga katabi nito. Nilapitan niya si Angela na namamasa ang mga mata. Pinaupo niya ito sa rotary kung saan malapit lang ang lamesa niya. Rito naawa siya sa bata. Naalala niya ang kanyang pamangkin na si Feya. Class, hindi dapat ninyo tinatawanan ang itsura o pananamit ng kaklase ninyo dahil masama iyon. Hindi iyon tama bilang mag-aaral. Magsuri kayo kay Angela. Tumahimik ang mga ito at isa-isang nagsabi ng sorry kay Angela. Bago ang lahat, kopyahin muna ninyo ito at ipakita sa mga magulang ninyo. Kapag umuwi kayo mamaya, ipabili ninyo ang mga ito para may gagamitin kayo sa mga activities natin. Ipapasa ito sa Lunes, okay? Teacher Shane, nilapitan niya si Angela na kinakalkal ang sira nitong bag. Angela, nasaan ang mga magulang mo? Mahinang tanong niya rito. Nasa bukid po ma'am, tumingin ito sa kanya. Inilabas nito ang isang pirasong lukot na papel at maliit na lapis. Kinopya nito ang isinulat niya. Bumuga siya ng malalim. Malapit lang ba ang bahay ninyo dito? Tiningala siya nito. Opo, nakikita ko po kayo roon palagi sa bukid po. Ang bahay namin, nginitian niya ito. Puntahan mo ako sa bahay mamayang hapon ha. Tumango ang bata at ipinagpatuloy ang pagsusulat. Umupo siya sa upuan niya at inayos ang mga libro na gagamitin niya sa pagtuturo. Ibunulsan niya ang cellphone niya sa uniform na suot niya at saka muling tumango sa harapan para na umpisa magturo. Mathematics ang una niyang itinuro sa mga ito. Napahanga siya ni Angela dahil naka-perfect ito. Tumunog ang bell ng eskwelahan, hudyat ng break time ng mga guro at estudyante. Nagsitakbuhan ang mga ito palabas. Naiwan siya sa loob kasama ni Angela na binubuksan ang biskit na baon. Pumasok sa classroom niya sina Vicky at Susie na may mga dalang
styroplates na pagkain. Hola, dazzling, Shane, hindi mo pa ba balak lumafang? Tanong ni Susie na humila ng isang upuan ng estudyante. Kinuha niya rito ang pagkain, ibinigay nito sa kanya at ibinigay naman niya iyon kay Angela. Kawawa naman siya, bulong ni Vicky sa kanya. Ipinagpatuloy niya ang ginagawa niya sa lamesa niyang habang kumakain ng mga ito sa harap niya. Hindi ka ba talaga kakain, Shane? Huwag mong sabihin na wala kang gana, tumingin sa kanya si Susie habang hawak nito ang tinidor. Nakataas pa ang hiniliit nito. Mamaya na lang, ang dami ko pang ginagawa eh. At saka hinahanda ko pa ang next subject na ituturo ko. Itinuon niya ang mga mata sa isinulat niya. Si Henry, bakit hindi ninyo siya kasama? Ay, namimiss mo na siya? Kantyaw ni Vicky. Hindi naman. Narinig ko yata ang pangalan ko. Nilingon niya ang mga ito. Nagsalita si Henry, nakatayo ito sa pintuan ng classroom niya. May hawak itong burger at fries at isang coke in can. Lumapit ito sa kanila. Hi babe, nakangiting sabi nito sa kanya. Pinalo niya ito ng bulpin sa kamay. Ay, babe raw. Bungis-ngis naman natawa ni Vicky. Magsitigil nga kayong dalawa, sermon niya sa mga ito. Nagsidatingan na sa loob ng classroom niya ang mga estudyante niya. Dumaan lang ako para ibigay ito. Busy na rin ako. Tumatanggap ako ng simpleng thank you, Shane. Inirapan niya ito. Salamat, lihim siyang ngumiti. Nagpaalam na ang mga ito sa kanya. Tinabi niya ang ibinigay ni Henry sa tabi ng lalagyan ng mga health kit. Matuturuan nga kaya ang puso? Daddy, gusto kong maging teacher si Ate Shane. Ginulo niya ang buhok ng anak niya. From now on, you will call her Tita Shane and not Ate. Namilog ang mga mata nito. Hindi ka na magagalit, Daddy? Sure na po? Pangungulit pa nito. Tinanguhan niya ito. Kaya tulungan mo na akong mamili ng mga gamit mo sa school. Baka gabihin tayo rito sa school supply shop. Kakasundo lamang niya ito matapos itong magtampo sa kanya at sumama sa Manila para tumira sa Lola Villa nito. At nang sinabi niya na pumapayag na siyang mag-aral, ito sa magsaysay ay pumayag na itong sumama sa kanya pa uwi. Sobrang saya ng anak niya habang namimili ito ng mga gamit nito. Sinusundan niya ito kung saan ito magpunta, dala-dala niya ang basket. Aray, reklamo ng babaeng naapakan niya ang paa. Tinanggal nito ang suot na black doll shoes at tiningnan ang daliri ng paa nitong namula. Sorry ma'am, inalalayan niya ang babaeng nakatayo. Nang iangat nito ang muka ay biglang kinabog ng malakas ang puso niya. Nakangiwi ito sa sakit, binitawan niya ang kamay nito. Lumakad ito palayo sa kanya, bitbit nito ang dalawang basket na may lamang mga school projects. Nakasuot ito ng uniform ng isang teacher. Ibig sabihin nitong umiumpisa na itong magturo kaninang umaga. Sinundan niya ito. Shane, mahinang tawag niya rito. Nilingon siya nito. Tita Shane, sigaw ng anak niya nang makita ito. Agad niya itong niyakap. Yay! Teacher ka na po talaga. Sabi po ni Daddy dito na akong mag-aaral. At hindi na rin siya magagalit if tatawagin pa kitang tita. I'm so happy po na nakita kita ngayon. Nginitian niya ito nang tumingin ito sa kanya. Hinawakan nito ang kamay ni Fea habang tinutulungan ang anak niyang mamili. Crayons, pencils, pad papers, notebooks, coloring books, envelopes, health kit, bags, and backpack. Kompleto na? May uniform ka na ba? Tanong ni Shane sa anak niya.